Pinuna naman ni Vice President Sara Duterte ang anyay crisis of confidence na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta kontra katiwalian. Inungkat ng Vice Presidente ang ginawang pagmamanipula sa pambansang pondo na inaprubahan ng Pangulo. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Anya karapatan ng taong bayan na magpayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Nakikisa umano siya sa galit at pagkadismaya ng taong bayan dulot po ng katiwalian sa gobyerno. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Tinig po ni Vice President Sara Duterte. Sagot naman ng Malacanang, hindi kailangang paalalahanan ng Vice Presidente ang Pangulong Marcos kaugnay ng pagrespeto sa kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin ng taong bayan. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kahit minsan ay hindi hinadlangan ng Pangulong Marcos sa mga nagkikilos protesta. Pasaring pa nga ni Castro, hindi gawain ng Pangulo na magpatanggal ng prangkisa ng anumang kumpanya para mapigilan itong magsalita ng mga pahayag na hindi nito magugustuhan. Sa huli, sinabi ni Castro na hindi dapat magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung mayroon siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Tinig po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.